And welcome back to another van life and camping episode. Maghanap tayo ng ilog na pwede natin pagcampingan ng araw. Dito tayo maliligo at dito tayo manananghalian. Pero syempre magluluto muna tayo ng pagkain natin. Sibuyas muna. At habang nagluluto, ay binigyan ka pa ng mga lokal na mga fresh na gulay. Fresh pechay from the farm. Mark, may tanong ako sa'yo. Anong gulay ito? Sa loob ng biyahe. Isang episode naman na wala tayong ibang gagawin kundi ang mag-relax at ang magmuni-muni sa buhay. Meron akong sariling kaganapan. Dito tayo para mag-relax. Uy! Parang ang dami nag-iihaw ah. Huwag na kaya ako magluto. Makihingi na lang ako ng tanghalian. Maraming masasayang mga kaganapan sa episode natin ngayon. Pero syempre, simulan muna natin ang kwento natin sa Alitap-Tap Base Camp. Boy, first time chasing sky so wide. Every mile's a story. Every Double tasking bro ah. Kaya. Not only telling stories about travel, telling stories din about life. Si KD ang magpe-prepare ng ating hapunan. What do you call this, bro? This is originally French onion soup, but it's no longer French, so it's just daot soup. Tapos yung isa. Ang isa, I'm just preparing the chicken to be added to other dishes. So it's just, I'm just boiling chicken. Bro, thank you sa dinner treat. Thank you for letting me stay here. Oo naman, anytime bro. Why am I saluting? Ewan ko sa'yo. Daot talaga. Mahal, anong masasay mo dito? Masarap. Masarap ito? Bro, anong tawag sa dish na to? Sa ulam mo? Daot onion soup. Pero pagkain siya ng ano, di ba? Ng... Sa parang European ang recipe. Actually, modified siya kasi hindi kompleto yung ingredients. Sa mga first timers, ito ay pagsasama-sama ng hapunan namin. Bro, bitin eh. Bitin na naman. Bitin! Kailan natin itutuloy ang remote Kasi adventures? dapat mga 5 araw dito. Oo. Tapos, biglang punta ko sa La Union. Oo. Pero, sulit na tayo. Basta itutuloy natin ha. Tutuloy na ka. Baka dito tayo sa Norte. Babay daw! Babay! Ha? Kaya nga. Ngayong araw ay itutuloy na ni Commander D ang kanyang solo biyahe. You are the man who introduced me to the V-Strom. Introduce you to Suzuki. Suzuki. Boy Suzuki's, let's go! Mag-ingat bro ha. Salamat po ha. Bye-bye! Hanggang sa muli nating pagkikita kaibigan. Bye, Chiballs! Camping naman tayo. Ngayong araw, no pressure, no rush, pero kailangan na nating i-prepare ang ating mini camper van. Pero namnamin muna natin ang tahimik na Alitap-Tap Base Camp. Gulay galing sa aming bakuran mga first timers na ihahalo namin sa aming tanghalian ngayon na tinolang manok. Karamihan ng mga gulay-gulay namin dito, maliban syempre sa mga binibili namin sa palengke, yung Alitap-Tap Base Camp, marami talaga kami dito makukuha ng mga gulay-gulayan. Pako, kangkong, talbos ng kamote, puso ng saging, gabi na panglaing, at kung ano-ano pa maliban sa kinocross na boundaries ni Prisha para kumuha ng gulay, ng taniman ng gulay ng kapitbahay. Yeah. Siya ang magluluto ng ating tanghalian ngayon, tinolang manok. Siya talaga ang paglulutuin ko ngayon mga first timers kasi hindi ko sinasabi na hindi ako marunong magluto ha. Nagkataon lang talaga na binibigay ko na sa kanya yung ganyang task kasi mas masarap siya magluto kaysa sa akin. Correct. Mas masarap akong magluto. Kaya yung pagluluto dito sa Alitap-Tap Base Camp, syempre siya na talaga yan tapos tutulong-tulong lang tayo. And then sa gagawin nating loop na malapit na, siya rin talaga ang task doon sa pagluluto. So,
yun, buong Pilipinas mahal, magluluto ka. Oo. Pamamalangke. Pero syempre, kailangan din natin siyang tulungan in time kapag nagsimula na yung loop namin. Kasi syempre nagbablog tayo, di ba? Iba naman yung task natin. Tayo yung nagbablog ng biyahe. At tayo yung nag-e-edit. So hindi rin madali yung ganun. So laking bagay na kasama natin siya sa loop para siya yung mag-asikaso nung mga pagkain ba. So today, mga first timers, magandang umaga sa inyo lahat. At sa pagpapatuloy ng ating kwento, today ay hindi ko naman masasabing rest day. Kasi meron tayong mga dapat asikasuhin na maliliit lamang. Kapag laubat, isang pinto lang yung nabubuksan. Pero yung mga ibang pinto, wala. So kailangan natin magpa-charge. Relax day tayo ngayon. Kailangan ko lang lumabas mamaya. Pupunta ako ng bayan para bumili ng bumbilya ni Watod para sa brake lights kasi bulag na naman. Tanging itong pinto lang sa driver side yung nabubuksan. Tapos ang ginagawa na lang talaga dyan, matalas itong ano eh. Babalik natin to sa ano, bago tayo umalis ng tuloy-tuloy na biyahe sa loop natin. Kailangan ko tong idaan ulit sa JDAX sa AutoWorks para sa complete na pag-check ng sasakyan. Kailangan sobrang ano to, sobrang na-check ba? Kung talagang, kumbaga, kung matatawag natin na may tamang term dun eh. Aga-aga, nag-iisip ako. Kondisyon! Ayan. Yung utak ko hindi kondisyon eh kapag umaga eh. Yun talaga, hindi talaga siya mabubuksan. And then kailangan ko munang tanggalin kasi ulit yung baterya ng ating camper van. So dudukutin ko na lang yung battery doon. Kasi hindi ko maintindihan tuwing na yung aking atensyon ay napupunta sa iba. For example, nagka-interest ako magmotor. Nagmotor na naman ako. Etong si Watod ay matampuhin. Laging ganun. Hindi ako naniniwala sa ganung klaseng paniniwala. Pero nangyayari kasi. Totoo bang nagtatampo ang sasakyan? Mag-comment nga kayo dyan mga sasakyan. Pero yun lang naman ang goal natin ngayong araw na to. Magpahinga, mag-ready. Kasi sa mga susunod na araw ay babiyahe na ulit tayo. Tinanggal ko na nga rin pala yung yung charger 1 sa battery. Kasi ito yung nagkukos dati ng pag-short ng fuse ko. Kasi kinabit ko lang naman yan. Wala namang problema dyan sa charger 1 na yan. Pero may tamang setting pala talaga yan na ginagawa na hindi siya plug and play mga first timers eh. Kaya merong problema. Pero pagbalik natin ng JDAX AutoWorks, ipapaayos ko yan para ibabalik ko yung Blue Yeti dito sa camper van natin para nag-loop or kapag umabot yung isang power station na dadating, malamang yun ang gagamitin natin. Antay-antayin ko lang. May power station tayo na ibang brand na dadating. Ipa-recharge natin ulit yung baterya and then painitin and then anytime soon ay babiyahe tayo. Pero nakakapagod yung mga nakaraang mga araw kaya chill muna tayo. Wala problema sa wirings ni Watod. Ang problema itong battery. Nung time na nagka-problema ako sa charger 1 dahil na ginagamit ko siya hindi siya nakaset ng settings, may sira yung battery natin. So siguro bago mag-loop palitan na rin natin or kung along the way saka natin palitan. Okay pa naman yan, kaso may topak lang paminsan-minsan. Bumibigay siya kung kailan niya gusto. Ganyan yan siya. Hindi ko rin may recommend tong brand na to. Pero battery to na pwede na kung gusto niyo makamura-mura. Pero papalitan natin yan ng heavy duty talaga na maganda. Para hindi na samakit yung ulo natin na kung kailan niya siya tinutopak. Eh, baklas ako ng baklas dito sa likuran. Nakakapagod ba? Okay. Brandless. Kasalanan ko naman kung bakit tinotopak tong bateryan ko. Sayang, wala pang 1 taon to. Tapos yung warranty ba niya? Yung warranty card, winala ko rin. So, ayaw nga pala, yung ilaw rin sa likuran. Ay, hindi ko pala siya mabubuksan. Pundido rin yung ilaw natin sa likuran eh, yung brake lights eh. So hindi ko siya mabubuksan kasi nga walang baterya. Magdadalawang balik ako sa bayan
para maayos ko lahat to. Pero no rush naman. Hindi tayo dapat makaramdam ng pressure ngayong araw na to. Chill. Philippines. Boomer! 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 Boomer, halika! Let's go, let's go, let's go! Let's go! Walang bisita, huwag na. Paalala ko ulit kapag bibisita kayo dito sa Alitaptap Base Camp, huwag diretso. Sasakmalin kayo sa leeg din. Boomer! Balikan mo na lang mamaya. Magkano ang ano dyan? Ang 50 lang. Mga ilang oras? 2 hours lang? Ah, sige po. Salamat. Pabili po ng bombilya po ng pang minivan po, yung pang brake sa likod. Salamat. Okay na. Nakakuha na natin yung battery. Ang lamig na naman ng Earth. Let's hope for the best na umandar siya, pero pagpunta pa rin natin ng Zambales ay ipapacheck ko pa rin, papadouble check ko pa rin yung ulit yung battery, kung kailangan palitan, at yung mga wirings nung van natin, ipapacheck natin lahat yan. Baka kasi may nagdidikit din na wire kung bakit siya nagdidiskarga. So syempre aalamin natin yan kung ano ba talaga ang reason kung bakit nagkakaganito to. Pero for sure naman, full charge ito, gagana ito. Kapit ko lang. Malamig talaga eh. Pero parang nakasanayan ko na talaga yung ganito. No? Pa-recharge ako na pa-recharge, ganyan. Pero dapat kasi hindi, diba? Pero nakasanayan ko na siya eh. Okay. Alright. Ang battery ng mga minivans, DA64W, hindi ko lang alam sa iba, ay nasa ano talaga yung mga first timers, nasa likuran. Kaya ang ginawa dito sa sahig nung camper van natin ay wait. Kaya naging ganito yung ano niyan, yung design niya. Meron takip dito para at least meron pa rin tayong bukasan para magalaw natin yung battery. Kabit ko lang ha. Tapos subukan natin kung aandar. Ikakabit ko na rin pala yung ano, ilaw. Palitan ko rin yung dalawa para parang bago. Alright. Huwag muna nating isara. Testing muna natin. Okay, game. Palagi na lang tayong moment of truth, no? Okay. Aha. Aandar na to. At least kasi dapat kahit mga 11.3 ganun kaya niya na paandaran eh. Okay, let's see. Alright. Lahat nag-reset. Hey. So it means all goods na tong camper van natin. Isasara ko na lang pala yung likuran. Pero hahayaan ko muna siyang umandar para mas mag-charge pa yung battery. Pero hindi ko hahayaan mga first timers na umalis tayo ng loop na hindi talaga na check lahat ito. Pati yung pangilalim nito, papadouble check ko. Hindi, yung oil, lahat mga oils nito is bago naman at hindi naman na ibiyahe ng malayo ito. I-double check natin. And along the way naman talaga mga first timers ay pagdating natin ng Mindanao ay may mga kailangan tayong ipasilip dito kay Dodong Lagan kung ano yung magagawa natin sa ating camper van. Sasara ko lang yung likod ha. Ngayon mabubuksan ko na yung pintuan sa likuran. Tcharan! Ito rin oh, bumabagsak na to. Kailangan na rin ng palitan ng... Basta, marami ng palitin dito kay Watod pero tsaga-tsagain lang muna natin. Okay naman siya eh. Pagdating lang natin kay Dodong Lagan, doon na lang natin palitan yung mga dapat palitan. Kasi siya naman talaga ang may hawak nito. I mean sa parts no. Syempre, meron tayong JDAX Autoworks dito sa Luzon. Pero syempre, pagdating natin ng Mindanao, matik Dodong Lagan yan. All good. Umaandar na ulit ang ating camper van. Check yung umilaw ah.
dito eh. Okay ba? Ilaw yung dalawa. Wait lang. Reviewin ko lang. Okay, na-check ko na. Gumagana. Pinalitan ko na yung dalawa ng bago. Kasi, anong nangyayari? Papalit-palitan ng palit. Pag napundi dito, papalitan mo ng bago, mapupundi na naman to. So, palaging pabulag-bulag kaliwat kanan. So, pinalitan ko ng bago pareho. Ganun naman daw talaga. Salamat sa tulong. Yan ang bagong merch mga first timers ng inyong boy First Time. Life is good. At yung design na yan ng t-shirt at cap na yan, yan yung version 1. So expect na meron pang mga lalabas na mga ibang designs pagkalipas ng mga ilang buwan. So series of iba't ibang klaseng designs ng outdoor shirt ang ilalabas natin. Nilabas natin yung merch na yan kasi nga para syempre yung sales niyan yun nga yung susuporta sa atin sa gastusin natin sa Philippine Loop na magaganap in few weeks na lang. So malapit na. Sana bumili kayo mga first timers dahil ang laki ng support ang maibibigay niyan sa amin habang ginagawa namin yung loop. Kasi tuloy nga ng sabi ko ay kung dati ang loop ay ginagawa natin ng motor dati na medyo manageable yung gastos, ngayon talaga sa Philippine Loop triple the gastos talaga to. Sana supportahan niyo ako mga first timers. Nasa description lang ng vlog na to ang link, ang Shopee link kung saan pwede ninyong ma-avail, ma-order kahit sa sulok kayo ng Pilipinas. Rekta naman yan, deliver sa mga doorsteps ninyo. Okay, so today araw ng linggo mga first timers at nag-iisa lang ako dahil meron kaming bisita sa Alitaptap Base Camp. Ay nag-food trip sila doon, nag-cooking ano pa daw, nagluluto-luto sila doon. Since na kagabi ko pa naman talaga gustong gawin ito, sabi ko itutuloy ko. Sa Alitaptap Base Camp, nag-cooking session sila doon ng soup number 5 at kung ano pa mga mga tumbong-tumbong ang niluluto nila ngayon. Pero ako, gusto ko kasi maghanap ng ng ilog ulit. Ang tagal na ng panahon, mahigit isang taon na hindi ako nakabisita sa mga kailugan dito sa Solano, Nueva Vizcaya. Maghahanap ako ng ilog ngayon na pwede kong paglubluban at pwede akong magluto ng aking tanghalian. Wala lang, na-miss ko lang din yung ganito, mag-ilog search lang tayo and then magluto-luto tayo ng ating tanghalian. Simpleng tanghalian lang naman tong dinala ko para mabilis lutuin. And then kung okay maligo at medyo tanghaling tapat naman at makakayanan natin yung lamig, why not naman, maligo tayo, di ba? Hindi naman nag-uulan-ulan ngayon, so sigurado tayo na malinis yung kailugan ngayon dito sa bayan namin. Makahinga-hinga man lang ba ulit kasama ang nature ba? Magkaiba kasi ang pahinga ng katawan at pahinga ng isipan. Kadalasan kapag gusto ng pahinga ng katawan natin, andyan yung titigil lang tayo sa isang bagay na ginagawa natin and then upo or mag-take nap ka o power nap na tinatawag o sintulog talaga. Yun ang pahinga ng katawan. Pero kasi ang pahinga ng isipan, iba ang treatment natin dyan mga first timers. Kumbaga, kahit nasabihin mong nakapagpahinga ng katawan mo at ang isipan mo ay hindi nagpapahinga, kahit na matulog ka ng 10 oras hanggang 12 oras, pag-iisip mo, pagod ka pa rin. Kasi kontrolado ng isipan natin mga first timers ang katawan natin. So, paano nga ba nakukuha yung tamang pahinga or paghinga ng mga isipan natin? Yun, magkaroon ka ng time sa labas. I mean, kakalimutan mo muna yung mga ginagawa mo, yung mga pinagkakabisihan mo. Hindi ko masasabi kung paano yung solusyon ng iba, pero ako kasi talagang magi-indulge talaga ako with nature talaga. Tulad ng ginagawa ko ngayon na to, yung gagawin natin ngayon na mag-iilog search tayo dyan.
And then tayo yung magpe-prepare ng kakainin natin sa tanghalian. So napakasimpleng bagay na hindi naman kailangan gumastos talaga ng malaki para makapasyal, since na yung lugar naman natin dito hitik sa magagandang tanawin at magagandang mga pwedeng talagang pasyalan at pagpahingahan, 'di ba? Kumbaga all in one itong lugar natin andito lahat So ganun lang naman ang treatment niyan. Hindi ko alam kung paano yung iba, kung paano nila ginagawa. Yung iba ito na tawag na nagdi-distress, magmo-mall, mamimili. Iba-iba ang mga tao Iba-iba talaga. So hindi ko rin pwedeng sabihin sa inyo na ito yung gawin nyo. Yan ang hindi matatawarang kalikasan ang pumapalibot sa buhay namin dito sa Nueva Vizcaya. Minuto lang, malapit ka na sa mga kabundukan na ganyan. Kasi magkakaiba naman tayo, pero ang ginagawa ko lang dito, sinishare ko lang kung ano yung ginagawa ko kapag ako yung nangangailangan ng pahinga ng isipan. Ako mas pagod ang isipan ko kaysa sa katawan sa totoo lang. Kasi syempre, vlogger di ba? Hindi humihinto ang isipan ng inyong boy first time. Kahit na sabihin mo matapos na ako mag-edit, mag-vlog, pagkatapos mag-edit vlog, ma-upload yan, umaandar na naman yung isipan ng boy first time nyo. Kasi syempre magpuplano na naman ako ng biyahe kung anong gagawin natin, kung saan tayo pupunta para meron naman kayong mapanood. So yun nga, mas pagod ang isipan kaysa sa katawan. Pero all goods lang din naman, kasi marami naman talagang paraan kung gugustuhin natin para maibsan yung mga ganyan nating mga nararamdaman, mga pagod-pagod at kung ano-ano pa, di ba? Kanya-kanya tayong hanap ng solusyon. Ito yung solusyon ko. Kalikasan. So kitang-kita na agad sa drone na yung gusto kong puntahan na ilog ay iba na yung itsura niya, mga first timers, sa una ko siyang pinuntahan. Wala nang lilim sigurado tanghaling tapat, at pag dyan tayo nagstay at magluto-luto ako dyan, siguradong tostado tayo sa init. So maghanap pa tayo ng ibang lugar na pwede nating pagstayhan. Gusto ko yung may lilim Wag naman dyan. At tama lang din naman pala talaga, hindi talaga tayo pwede dito dahil sarado sarado yung tulay. At nag-iba talaga yung itsura ng ilog. Dati maganda to Di ba Tingnan nyo Yung ilog na punta dito, doon dati yun Wala. Ang kalikasan, babaguhin talaga yan ng panahon. Kumbaga, sabi nga, sisirain mismo ng kalikasan kung anong meron siya, pero kalikasan din na magpapaganda niyan ulit. So, negats! No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. Oh, I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. Hanap tayo ng lugar na medyo yung may lilim, na makakapag-relax tayo. Hindi ganito. Sayang yung lugar. Pwede sana sa ilalim ng tulay yan Natambayan ko na to dati. Hanap tayo. Let's see. Ano nga bang to? Anong river to? Daming tao Wait. Ayoko naman mag-rent ng anong tinatawag dito? Ayoko mag-rent ng kubo. May silong naman tayo. Pero let's see, baka pwede dun sa dulo. Sige, tignan natin.
Oo nga. Sige, sige. Di bale, kahit maraming tao. No problem. Sunday nga pala ngayon. Kaya may mga tao. Hello po, ma'am. Magkano po ang entrance po? Plate number. Hindi ko kabisado po yung plate Ay, number yung ko. address na lang dito. Pwede po ako doon po, dumulo, no? Okay, let's go. Libre siya ah. Lugi ako ah. Biskayano din ako ah. Siya rin. Sige, harap tayo ng spot natin dito. Ligong-ligo na ako eh. Tara. Nag-iba na rin yung itsura nito. Pero parang gumanda ngayon ah. Oh my god. Parang ang dami nag-iihaw ah. Huwag na kaya ako magluto. Makihingi na lang ako ng tanghalian. Ganda. Dito tayo sa dulo. Dulo tayo. Yung mga paninda doon, oh. Ay, nice. Naalala ko dito, no? Dito winasak yung drone ko dati na Air 2 eh. Memorable sa akin ng lugar na to. Ang bango ng mga inihaw nila. Samantalang ako, ang baon ko ay Century Tuna. Saan ba akong sulok pupunta? Sulok na ako guys ah. Saan kaya ako? Itong mahirap sa akin eh. Kakapili ko ng lugar, wala akong maspatan. Wala kaibigan naman ako. Tapos minsan, ayoko rin sa crowded na lugar. Ano ba yun? Labo ng pagkatao ko. Sige, ano pa tayo? Baka meron dito sa dulo eh. Dito tayo sa kabila. Ayun, doon tayo sa dulo. Lumayo sa mga tao. Hoy! May mga ano doon, no? May mga first timers doon, no? Ha? Diyos ko, hanggang sa ilog, hinihingan ako ng sticker. Wala akong sticker! Wala akong dalang sticker! Ubus na! Hanap lang ako spot dito! Tara. Sana hindi ako lumubog dyan, oh. Sana. Oo, nako po, Boy P. Ano bang pinagagawa mo? Ah. Carry. Doon tayo. Ayan! Ay, maganda itong spot natin, mga first timers. Solong-solo natin dito. Ayan, ito ba yung umaagos dito na tubig? Ay, ito na yun. Okay, wait lang ha, wait lang. Papakita ko sa inyo, wait lang. Ayan. Ito. Ito. Pwede. O yun. Tay, magandang hapon po. Maliligo lang po ako dito ha. Saka magluto-luto. Tanghalian ko. O goods. Nandun tayo galing sa kabila kanina. So tumawid lang tayo dito sa area na walang tao. Eh, ang habol nga natin, pahinga nga ng isipan, di ba? Okay, ipapwesto ko lang yung ano natin. Yung van natin. O, di ba? August na yan! Bubukas nga tayo ng awning. Ang tagal ko nang hindi nabubuksan yung mga pang-camping natin na to. Inaagyo na nga, oh. Wait lang, mabilis lang to. Para meron tayong lilim dito. Yung araw nandito eh. So, tinalikuran lang natin yung araw. Ayan, para makapagluto tayo ng maayos. Nang hindi tayo tinutusta ng init ng araw ba. Napakadali lang nito mga first timers. Wait lang, napakadali lang nito. Basic na basic to. Yung mga binabalak na magpalit tayo ng roof tent,
magpalit tayo ng owning. Wala na, hindi na naasikaso dahil sa kabisihin natin. Tapos parang kailangan pa talagang palitan. Eh okay pa naman. O siguro palitan natin pag sira na, no? Pero kapag okay pa naman, eh hindi naman siguro kailangang palitan. Kakaiba na yung amoy nung ano natin, owning. Amoy museum na. Pantay na ba? Yan naman yung kausihan ko. Ayan. Pwede na yan. Alright. Ito na yung ating magiging base camp ngayon para sa ating episode. Katabi ang ilog na to. Hindi naman ganun kalinawan. So, siguro dahil nga may binubungkal dyan sa unahan. Pero all goods na yan. Walang problema. Magka-car wash na rin ako mamaya. Wait lang. Ang gulo ng gamit ko. Wait. Kaping mainit. Yun, may tubig pa ako. Ball. Chair. Tubig. Buti naman, may laman pa to. Yes, brother. Kamusta? Goods. Saan ang ating pambansang kalan? Ayan, magtatanghaling tapat. Ngayon pa lang tayo magluluto ng tanghalian natin. So medyo wala sa hulog yung oras ng pinagkagawa natin. Pero all goods lang. Hindi naman tayo magmamadali. Dahil may kaganapan sa base camp. Meron akong sariling kaganapan. Dito tayo para mag-relax. Ang init. Wait lang. Natin kung meron pa tayong may apoy pa ba? Meron. Unahin ko na lang ang ating kanin muna. Okay, meron tayo ditong gulay, talbos ng sayote kung hindi ako nagkakamali. Paki-correct na lang mamaya kapag nilabas ko na. Ay, yung ginagawa ko yung para ako si Reed. Ayan, dala-dala ko na yung aking mga lulutuin dito. May bigas tayo dito, may century tuna, meron 2 puting sibuyas, konting bawang, ang hindi maiwasang magic sarap at durog na paminta. Yan ang aking tanghalian, pero syempre uunahin ko yung kanin, lutuin para naman makapagligo na ako habang niluluto ko yung kanin ba. Alam niyo mga first timers, pag naglilinis ako ng bigas, hindi ko alam kung mali ito ha. Pero hanggat hindi nawawala yung kulay puti na yan sa yung sabaw niya, hanggat hindi yan nakiklear ba na hindi ganyang puting-puti, hindi ko yan tinitigilan. Kasi nga 'di ba, nagbabawas ako ng sugar sa katawan. So feeling ko andun yung sugar. Hanggang sa hindi siya medyo nagiging clear talaga. Okay lang kahit tumabang, wala namang problema sa akin. Lilinisan at lilinisan ko yan. Parang babanlawan ng babanlawan ko ba. Ayan, medyo pupusyaw na siya. Isa pa, and then isa pa. Madumi pa pala to, hindi pa nalilinisan. Okay. Yun. Sige, mabilis lang naman to. Pero siguro, mas maganda, lutuin ko na lahat muna, no? Para makakain ako. Saka ako maligo, no? Alam niyo, napapansin ko mga first timers, unti-unti nang nawawala, malamig pa rin naman pero paunti-unti nang nawawala yung, nababawasan yung lamig ngayon. Dahil nga siguro papasok na yung March, hanggang March yung ending ng taglamig ng Cagayan Valley. Kasi nung mga nakaraang buwan, simula nung bare months, syempre unti-unti na pumapasok yan, di ba? Ang kasagsagan na niyan, ang simula talaga ng paglamig, December. Ang pinakasagsagan niyan, January, na kahit na tanghaling tapat ay naka-jacket ka. Pero tingnan nyo, tanghaling tapat, naiinitan ako, wala akong jacket. So parang malapit na mag-ending yung taglamig dito. So ilang buwan na naman tayong
problema nito sa weather dito. Pero 2 to 3 months lang yan na summer dito. And then balik na ulit sa maalwa na panahon. Kaya mas maganda ibaba ko na to dito habang paluto siya. May sarili naman siya mundo dito. Okay? Para mahiwa ko na rin yung aking mga ingredients. Ang alam ko sayote to. 'Di ba? Sayote to. Ito ang ilalagay natin sa century tuna. Igigisa lang natin. Favorite kong mag-experiment ng gulay na nilalagay sa century tuna. Since na maraming ang pako ang sa Alitaptap Base Camp. Since na maraming pako sa Alitaptap Base Camp, ang pinaka suki talaga ng century tuna sa amin, yung talbos ng pako. Ngayon, kapag nauubos naman yung mga talbos ng mga pako, yun, nag-iebento kami ng ibang gulay na pwede naming ihalo sa century tuna. Sabi naman nila, healthy yung century tuna. Hindi ko lang sure. Pero, syempre, mas healthier siya kung lalagay mo ng gulay. Gisa-gisa lang ba? Lahat naman siguro tayo ay marunong maggisa, no? Sarap nito. Puting sibuyas. Isipin mo, century tuna. Ang liit-liit ng century tuna. 2 po yung onion ko. Favorite ko to eh. Pero bawasan natin kasi ang dami. Pero kakainin ko to. So yung sample, makita nyo kung gaano ko favorite to. Siguro kaya kong pumapak ng mga 4 niyan. Ganito kalalaki. Goods. Magic sarap. At paminta. Tapon na natin yung stapler kasi baka sumama sa niluluto natin. Hugasan ko muna dito sa ilog tong gulay. Tapos pangalawang hugas dun sa jug. Pwede na yan. Pwede na yan. Ano yan? Bigay mo? Salamat ah. Binigyan tayo ng mga lokal, mga first timers ng gulay. Hindi naman manayat. Marami talagang nakakilala sa atin dito. Bro, thank you. Thank you, salamat. Parang ang daming patingin. Wow. Bagong to, saan galing to? Saan galing? Diyan lang? Okay, may taniman pala dyan. May taniman dyan mismo? Oh, salamat. Yun yung mga first timers, niregaluhan tayo. Binigyan tayo ng gulay ng ng mga anong tawag dito sa ilog na to? Paddle Bridge. Paddle River, Paddle Bridge. Yan, pwede niyo i-search sa Google Maps. Fresh pechay from the farm. Maraming salamat po. Mukhang hinarvest pa niya, no? Kakakuha lang niya, no? Tapos yung isang gulay dito, hindi ko alam kung anong gulay ito. Anong sama ka sa akin dito. Dali. Anong pangalan mo? Mark, alin dito Mark. Pakita ka muna. Kahit saglit lang, makita ka lang nila. Si Mark. Marqueras. Mark, may tanong ako sa'yo. Anong gulay ito? Mustasa. Okay, ito pechay, alam ko. Ito mustasa. Familiar yung itsura. Pero yung pangalan ba mismo hindi ko alam ko naman may mustasa, pero hindi ko ba ma-describe kung ano yung itsura ng mustasa kapag alam ko nag-exist yung gulay. Sorry ha, matanda na ako, pero totoo ganito talaga ako eh. Alam ko na may nag-exist na mustasa na gulay, pero hindi ko alam kung anong itsura ng mustasa na gulay. Ngayon,
Kapag nasa harapan ko naman ito, hindi ko maiisip na mustasa to mga first timers. Pagpasensyahan nyo na ako. Ang lahat ng mga minsan katanungan ko sa vlogs ko ay totoo yan. Talagang mahina ako sa memorya. Ultimo nga mga birthdays nga ng mga mahal ko sa buhay, hindi ko matandaan. 'Di ba? Matatandaan ko yung month, pero hindi ko matatandaan yung date, yung araw. Mas lalo kung hindi matatandaan kung anong taong mismong anong taon ang kapanganakan. Totoo. Tanungin niyo si Prish kung gaano ako makalimutin. Kahit yung anniversary namin, minsan nakakalimutan ko pa. Ipapaalala pa niya sa akin. Ganoon. Tapos minsan kapag may mga first timers ako na nakakadaupang palad ulit, tapos sinasabi sa akin na "Boy, kamusta ka na? Nagkita na tayo dati ah." Siyempre, ako naman, to be honest, sa sobrang, ito sasabihin ko ng mga first timers kasi baka mamaya malagay tayo sa ganung senaryo ba, na nagkita na tayo dati, tapos hindi ko matandaan kung nagkita ba talaga tayo, ay totoong ano yon, totoong ano ko yun na hindi ko matandaan kasi syempre, pagpasensyahan nyo na kasi syempre sa araw-araw, sa bawat biyahe ko, ang dami kong nakakadaupang palad ng mga tao. Pero, maaalala ko kayo mga first timers kapag sinabi nyo sa akin kung ano yung scenario nung nagkita tayo. Kunwari, "Boy P, nagkita na tayo." O syempre, ang lagi kong sagot yan, "Kailan? Saan?" Hindi ko maalala yon. Ang next na itatanong ko sa inyo yan mga first timers, kailan tayo nagkita? Saan? Anong pangyayari yun? Tapos, pag in-explain nyo sa akin na nung pumunta ka ng Jensan, kami yung sumalubong sa inyo nung bumili tayo ng tuna. Ayun, doon ko na yun matatandaan. Doon ko na maalala yun. Tapos, yun na. Okay na yung pakiramdam ko. Wala na akong ganun. Medyo tulungan nyo na lang ako mga first timers sa part na yun. Sana maintindihan nyo rin na ang dami kasi talagang nakikilala, nakakasalubong, nababate. Masasabi mo natin nakakalimutan ko o hindi ko lang maalala. Nasa ganung point lang ako ng sitwasyon. Kaya pag nagkasalubong tayo ulit at nagkita na tayo, tulungan nyo na lang ako na ipaalala nyo sa akin kung kailan tayo nagkita. Para hindi tayo parehong awkward. Okay? Luto na yung kanin. Lutuin ko lang yung gulay. Ito naman ay napakabilis lang talaga din lutuin kasi magigisa lang naman tayo. Ang simula ng pagkatuto ng isang tao sa pagluluto ay ang mag-init ng tubig. Pagluluto ba yon? Tapos mauuwi yan sa matututo na ang mga bata magluto ng magsaing, di ba? Tayo ng mga kapanahon natin mga first timers, ang saing natin literal na nasa dapog tayo nasa dirty kitchen tayo Nagpapadingas tayo ng kahoy, lalo na yung mga probinsyanong tulad ko. Wala tayong mga shell-line dati, wala tayong mga gas range, di ba? Dati, kumbaga talagang magpapadingas ka. Simula nga sa kukuha, ikaw pa mismo yung mga kahoy ng ipanggagatong mo Ganun yung buhay natin dati, di ba? Naalala nyo? O, di ba? Yung mga kaidara ko dyan, yung mga 45 ko dyan. Ganyan tayo dati, ganun tayo pinalaki, ganun tayo tinuruan ng mga magulang natin kung paano tayo matuto sa buhay. So, pagkatapos mong matuto magluto ng kanin at pag na-perfect mo na yung pagluluto ng kanin, ang susunod dyan, yung mga laga ng itlog, magprito ng itlog, mag-scramble ng itlog, hanggang sa pumasok na yung paggisa-gisa. And then after nang matuto ka na mag-isa, doon ka na tuluyan mag-explore talaga sa ibang mga pagkain. So, shoutout naman sa mga magulang ko na pinalaki nila kami ng marunong ba sa buhay, marunong sa pagluluto, na kahit sabihin natin, kunwari malagay kami sa sitwasyon na mag-isa lang kami, ay hindi kami kawawa dahil kaya naming asikasuhin yung sarili namin. Kumbaga, sabihin natin na kami yung magkakapatid na pinalaki na kayang mabuhay kahit mag-isa. Pagdalagay lang naman sa sitwasyon na ganun. Pero syempre, iba naman ang sitwasyon natin. So magigisa na tayo. Madali lang to. Di ba? Umuusok na, di ba? Vlogger Daming inaatupag Okay na yan. Unahin natin yung sibuyas muna.
Ah! And then, bawang. Ganyan lang yan kabilis. Mabilis lang yung matutunan. Mga batang nanonood dyan, iba na ang henerasyon ngayon, pero sinasabi ko sa inyo mga bata, dapat meron kayong alam. Kasi iba na ngayon eh. 'Di ba? Ang mga kabataan ngayon pag nagutom, Grab, Food Panda. Paano kung malagay kayo sa sitwasyon na walang Grab Food, walang Food Panda? Paano kayo kakain, 'di ba? Okay, Century Tuna. Kumbaga, hindi naman natin pinapareho yung henerasyon namin na kaming mga matatanda ha. Kids ha, makinig kayo ha. Kasi may mga pamilya na nanonood sa atin na kasama yung mga anak. Siguro ganito rin yung sinasabi ng mga mami at daddy nyo sa inyo na kailangan yung matuto sa mga bagay na ganito. Kailangan yung matuto sa mga gawaing bahay. Kumbaga, magkaiba ang henerasyon ng mga magulang nyo sa henerasyon nyo ngayon, pero ang kaalaman sa pagluluto o mga gawaing bahay it's a must, 'di ba? Bilang persona o bilang kayo, kasi hindi habang buhay katabi niyo yung mga magulang niyo, lalo na maliliit pa kayo ngayon, dadating sa time na magka-college kayo, kukuha kayo ng dorm, kayong mag-aasikaso sa sarili nyo. So paano? Para palagi yung grab food, palagi yung delivery, hindi yun healthy. Kaya dapat matuto kayong magluto talaga, kahit basic lang. Especially yung mga batang mga babae. Siyempre, yung time. Yung anak ko, sinasabihan ko, si Hana, anak, marunong naman na siya magluto-luto ng mga basic. Pero dati hindi talaga. Parang wala siyang interest eh. Okay, ilalagay na natin yung gulay. Dati wala siyang interest. Pero pinaalalahanan namin siya na, anak, dadating ang panahon na kailangan mong kumilos mag-isa. Kailangan mong dumiskarte mag-isa. Pag nag-college ka na, wala ang daddy, wala ang lola para nandyan sa tabi mo para asikasuhin lahat ng mga kailangan mo. So, kailangan mong matuto. So, inunti-unti niya. Tututo siya. And then, wait lang, kukuha lang ng tubig. Dagdagan ko lang. Marunong na siya magsaing, pero syempre, saing na gamit yung rice cooker, pero okay lang yun. At least marunong na magsaing. Kasi kapanahon na ngayon, lahat naman na naka-rice cooker. At syempre, sabi ko sa kanya, dadating ang panahon, anak, na mag-aasawa ka. So, syempre, housewife ka, dapat marunong ka sa bahay. Diba? Kasi, ikaw yung magiging katuwang ng asawa mo. Ang asawa mo magtatrabaho, ikaw ang nasa bahay para mag-prepare ng pagkain ng asawa mo. Kasi pagod yung uuwi. Siyempre, alam ka namang pag-uwi ng asawa mo, pagod galing trabaho, siya pa yung magluluto para sa inyo. So, hindi yung maganda. So, sa mga kids, mga girls, kailangan nyo talaga matutong magluto. Kasi yan ang task ninyo pagdating ng panahon. Isa sa mga task nyo. Hindi naman lahat, kasi may mga babae na hindi pumapayag na maging housewife paglaki kasi gusto rin nila magtrabaho. Pero balik tayo doon sa simula na dapat ang mga babae ay marunong magluto. Okay? Huwag mamasabain. Isa lang paalala lang naman yun. Pinangunahan yung mga magulang yun. Okay? Ayan na yan. Paminta. Maraming paminta. Dahil mahilig ako sa paminta. Tapos konting magic sarap. Tanggapin na natin yung magic sarap na yan. Okay, mabilis na yan. O, yan na yan. Goods! Tapos, may tanghalian na tayo. Check muna natin kung okay ba yung pagkakaluto ko ng kanin. Gusto mo kumain? Kumain ka na? Totoo. Sure ka? Actually, hindi ko naman uubusin yan. Tikman natin yung ating improvised century tuna with sayote leaves.
Ang laki nagagawa ng paminta sa lahat ng niluluto, no? Ang daming nagugulat, ang daming nagtataka, ang daming nagtatanong kung bakit hindi na daw ako mataba at payat na daw ako. Actually mga first timer, sa totoong buhay, pag nakita nyo ako, hindi ako payat. Sa videos nyo lang nakikita yun na payat ako. Pero pag nakita nyo ako sa personal, sasabihin nyo na saktong-sakto yung katawan ko. At ang totoo kasi, kaya ako hindi nyo na nakikitang mataba is dahil nga, nagkakat na ako mga first timers ng soft drinks. Yung rice ko, in a day, tutusin, madami na to eh. Madami na to. Ang ginagawa ko talagang diskarte mga first timers sa diet ko, more on gulay. Nagkakarne din naman ako, pero nag-iiwas ako sa tinapay at binabaliktad ko. Ang kanin ko, gulay. At ang kanin, yun ang ulam ko. Gawin nyo yung mga first timers. Ano lang nang isipan mo yun eh. Kailangan mo lang kumbisin yung isipan mo para magawa nyo isang bagay. So, ang pagda-diet is hindi naman kailangan na ginugutom nyo yung sarili nyo. Ako, nag-diet ako, pero hindi ako nagugutom. Kasi, imbis na busugin ko yung sarili ko ng kanin, binubusog ko yung sarili ko ng ulam at gulay. Ganun lang gawin nyo. Pero iwasan nyo yung soft drinks. Kasi kahit gaano katindi ang pagda-diet ninyo at uminom kayo ng soft drinks, wala rin yun. Parang triniple nyo. Yung basta, yun lang. Konting kanin, iwas sa soft drinks, tubig-tubig lang, kalamansi juice, and then busugin nyo yung sarili nyo sa gulay, sa ulam. Tapos yun na yun. Uy! Ngayon ka. Nawala yung takip ko! Pinanod yung takip ng manok. Okay lang. Solve tayo. Nag-enjoy ako. O just in case mga first timers na kayo ay mapadpad dito sa Paddle River or Paddle Bridge. Dito kayo mga first timers maligo sa kabilang side nung pinagliguan ko. Kasi yung pinagliguan ko, yun yung area na kung saan yung mga lokal naggagano ng mga gold ba. Kasi may mga ginto diyan. So, hindi naman pinagdadamot yung ginto dyan. Pero, syempre, yung hirap ba ng paghahanap ng ginto dyan, yung nilalagay nila, yung parang may salakot na ginaganon-ganon. Talagang matagal na panahon sila yan makakaipon. So, hindi rin ganun kadali. Kaya kahit na may mga gold dyan, mag-vlog na lang ako. Ay nako, naimasmasan. Pawing-pawi ba? Yung kanina, nung pagdating ko, medyo, syempre, alam mo, stressed ka. Medyo hindi ka pa at ease ba. Tapos nung nagluluto-luto ako, nakaramdam na ako ng gutom. Pero nung kumakain na ako, doon na yung hormones ng pagiging masaya. Yung alam mo na yung gumagana yung, pasang umaaliwalas na yung pakiramdam mo. Kasi gutom ka, kumakain ka na, tapos ang sarap pa ng niluto natin. Tapos paglublob ko ng tubig, yun, para tayong pinanlawan ng panibagong relax na tayo ulit. Ayun, shoutout muna pala ulit kay Commander D kasi hindi ko siya napasalamatan ng mabuti kasi dito sa vlog natin nung kami ay nagkasama ng ilang araw dito sa Litaptap Base Camp. So siguro ay nasa Isabela or Tuguegarao na siya ngayon, pero syempre in time pag bumalik magmumotor tayo, pero huwag kayong magalala kasi yung motor na yan ginagawa ko na lang din sa pansarili kong kaligayahan yan. Kasi syempre iba na yung mundo natin, pero yung mga kaibigan kasi natin, andun pa rin sila kasi sa mundo ng pagmumoto adventures. Kaya syempre kapag bibisita sila dito, sasamahan natin sila yan kasi syempre lugar natin to tayo magiging host. So magmumotor tayo. So huwag kayong magalala kasi masaya naman ako magmotor paminsan-minsan. So, yun lang. Again, maraming salamat mga first timers sa pagsama sa episode na to at sa mga kwento ng buhay natin dito sa Nueva Vizcaya. At sigurado yan, next episode, syempre, back together na ulit tayo with Watod. Ay itutuloy-tuloy na rin natin ulit yung ating pag-van life at pag-adventure kung saan-saan. Ayun, life is good.
dito sa Barangay Nulubunan. Kung di ako nagkakamali, Solano, Nueva Vizcaya pa rin ito. Hindi ako sigurado sa address ng lugar na to, pero ang sigurado, magkikita-kita tayo ulit sa next episode.